inklunasyon. Noong nakaraang Miyerkules, pinag-usapan ang tungkol sa mga nanay at ang kanilang pagmamahal sa kanilang anak na may kapansanan. Dahil ating ipinagdiwang ang Mother's Day. Sa hapong ito, napakahalaga ang ating pag-uusapan. Ang estado ng accessibility sa Pilipinas. Isang napaka-interesanting paksa na dapat pag-usapan. Ano na kaya ang estado ng accessibility sa Pilipinas? Kaya sa hapong ito, dalawang importanteng panauhin ang nagpaunlak sa atin para magbigay ng kanilang pananaw, ng kanilang rekomendasyon, at kung ano ang mga dapat gagawin ng ating pamahalaan, ng ating mga duty bearers para ating mapalaganap ang karapatan ng accessibility ng lahat ng mga tao. So, Miss Janine, ipakilala mo nga yung ating dalawang panauhin. Thank you, Sir Neil. Una po muna, bago ko po ipakilala yung mga panauhin po natin sa hapon na ito, binabati ko po yung mga nakikinig at nanonood po ng Facebook Live po ng Incarnation ng magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa Incarnation. So, yung At una, siguro, Miss Janine, yes, bago mo sila introduce, no? Baka nga, yes, sir. batiin din natin yung mga estudyante, no? Estudyante, no? Sa architecture ni Architect Don. At syempre, yung mga kliyente, no? Ng isa pa nating panauhin. O sige na, Janine, paki-introduce na yung ating dalawang mahalagang panauhin. Opo. Una ko pong ipakikilala, siya po ay yung managing partners ng Distinct Projects and Builders Corporation, and he's a graduate of Bachelor of Science in Architecture in Mapua Institute of Technology, and also got his master's degree in architecture education in Mapua Institute of Technology. And sir, at sa mga nakikinig, meron din siyang master's degree sa International Affairs in Comparative and Disability Policy and American University Schools of International Service, Washington, D.C. O, diba? Big time po ang ating isang guest po. And he's also nagtapos po siya with flying colors cum laude and also full scholarship ng Nippon Foundation for this master's degree po sa American University Schools of International Service. And also top-notch din po, top 15 ng the most happiest Pinoy nationwide. And also one of the international guest speakers din po siya sa ASEAN Secretariat about Accessibility Law in 2016. Let's all welcome po ang magiting po nating panauhin ngayong hapon na ito, Architect Don De Vera. Architect Don, welcome. Matagal na tayo nakikilala pero napaka-humble mo, no? Wala lang, parang wala lang talaga, no? Cum laude ka pala, dalawang masters pala, Architect Don, ha? Ganun po ba? Unang-una po, babatiin ko po muna yung lahat ng nanonood, nakikinig sa programang Inklunasyon. Maraming salamat po for inviting me. I'm sure hindi lang po siguro ako magbibigay ng informasyon. May matututunan din po ako sa inyo. Maraming salamat po. Thank you, Napapakinggan, Miss Janine, no? Yung boses, no?
ng ating isang guest, no? Parang boses DJ, Miss Janine. Pero Correct. pakilala mo naman yung ating pangalawang panauhin na kilalang-kilala na ng taga-inklinasyon. Dagdag ko lang po, Sir Ranil, si Architect Don De Vera po is also part of the United Architects of the Philippines. Kasamahan niyo po sila Architect Jim Silva. So, nag-receive din po siya ng President's Award. Very, very academically and din po talaga, tawag dito, sir, academically intelligent. And very active din po sa disability movement when it comes to accessibility, si Architect Don De Vera. Yung susunod po nating panauhin, sir, kailangan ko pa ba itong ipakilala? Isa po siya sa member po ng core group ng Inclinasyon Family. Isa po siyang dentist, very humble din po, and part po siya ng NAPSI, the National Anti-Poverty Council. Very short na lang po na intro, si Doc Gina Manalaysay. Hello, Yes. Doc. Welcome, Doc Gina, ang isa sa mga fighters, no? Natuwa naman ako dahil isang fighter kaya dami natatakot sa akin eh. Magandang hapon po sa ating manonood ng Inclinasyon at Architect Don, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Doc. Okay, sige. Kwento-kwentuhan lang muna tayo, no? Maraming nagtataka, sino ba to si Architect Don, no? Bakit ka Architect Don, no, napasama sa sektor, no, ng persons with disability, no? Paano ka nagkaroon, no, ng tinatawag natin, no, na impairment, no? Pakikwento mo nga, Architect Don, para sa ating tagapakinig. Ayun, okay, siguro umpisahan muna natin siguro Kuya Ranil, no? Nung ako'y siguro 5 months old pa lang, no? So ako po ay kagaya po ni Sir Ranil, no, na medyo malakas sumipa, no, nakakatayo kahit papaano. Pero dumating po yung point na ako po ay nahulog ng kasambahay. At bigla po siyang umalis at hindi sinabi sa aking mga magulang kung ano yung nangyari. So, umabot po ng araw, buwan, yung aking katawan ay medyo nagde-deteriorate na po ng konti, no? So, nung pina-check up po ako ng aking mga magulang sa isang espesyalista, doon po nila nalaman na ako po ay nag-suffer ng injury sa aking spinal or column. So, ayun po. So, medyo yun po yung umpisa ng aking challenging pero makulay na buhay, Kuya Ranil. Okay, sige. Doc Gina, no? Kay Architect Don, 5 months ka ba? 5 months ka ba, Architect Don? Yes po, opo. Doc Gina, ikaw naman, paano mo na-acquire, no, ang iyong kondisyon? Kasi si Architect Don 5 months daw. Ikaw, Doc Gina? Kami naman is vehicular accident. Bale, OFW kami mag-asawa, and then, di ba, lakotserang wheelchair nga eh. So, since then, mahilig na ako mag-out of town, and then, parang I wanted to see all the kingdom ng Saudi Arabia. In short, yun, pag-uwi namin, nagkaroon ng, yun nga, vehicular accident. Kumbaga parang nag-turtle turn yung sasakyan, natanggal yung isang gulong to the left or to the right, and then, yun na, umikot ng 3 beses siya tayo sa sasakyan. Paggising ko, I can no longer move my body. That was 1994, mga early 30s lang. Miss Janine, may gusto ka itanong sa kanilang marriage life? Miss Janine? Baka magtaka ka, no, na itong dalawang tauhin natin, meron kanya-kanyang silang pamilya, Miss Janine. Sige po, tanong ko pa si Architect Don De Vera, ilan po Yeah. ba yung asawa niya? Joke lang.
Hindi po, ilan po Eh, yung anak niyo and, married na po ba kayo? ah, Complicated, white, single? parang ano 'no, parang, Ang saya sa ngayon ng pa ating episode 'no? parang Opo, slam book ano, complicated, may gano'n ano? Baka opo. ano, what's your favorite color pa 'no? Ayun po, unang-una, lilinawin ko po, isa lang po yung aking at nag-iisa ang aking Ah, asawa at wala ng iba, loyal, ever ayun. faithful, opo. Ever faithful po, and then, meron po akong, dalawang anak, dalawang ano po, bale, yung isa kasi yung isa kapapasa lang po ng kanyang, ah, PRS ano, medtech, license, and then yung aking bunso, parehas po silang babae, ma'am, Jenny. Yung aking bunso naman ay nasa first year college, and he's taking up, yeah, industrial engineer. Parang ayaw po ata ng dalawa na sundan yung, yapak ko na maging isang Mm. arkitekto. Siguro nakita Ah, nila nagpupuyat lagi ako, eh. opo. Kayo po Doc Jean, Hmm, ilan po ang ano niyo, ilan po ang hindi, tama. Oy, kilala niyo na anak? ba ang Kuya Glenn? So, kahit Opo, saan na-meet ka na. pagpunta ng sulok ng mundo, kasama Mm. ang Papa Glenn. Dalawang anak namin, yung isa may asawa na, "Uy, may apo na ako, ang gwapo-gwapo." Ay, And then, pareho pala kayo ni Architect Don, dalawa din yung anak, oo. Mm. parehas silang lalaki. So, nagpapaaral pa rin ako ng first year college at ang kinukuha naman ay mechanical engineering. Yan. Oh, so, okay, parang malaman ng ating tagapakinig 'no, na kahit 'no, sila ay may kapansanan, meron din sila married life, mga Mm. professional 'no, yung mga anak 'no, sa hinding-hinding basta-basta 'no, na mga paaralan or mga unibersidad nag-aaral 'no. So ito yung ating pangalawang tanong sa kanilang dalawa 'no. Siguro una ulit 'no, kay Doc Gina 'no. Papaano Yes. ka Doc Gina na-involved 'no, sa disability and human rights advocacy? Magpaaral ng college, napakamahal. So, right after makatapos ng kolehiyo yung panganay ko, which is a nursing graduate, right after, siguro mga few days after, in-approach ko na si Abner Manlapas, at saka that time buhay pa si Manny Batak. So kaming tatlo ang madalas brainstorm noon, and then sabi ko, yes, I'm already ready mag-join. And then yun, in-encourage na akong umattend ni Abner sa Akapino. Doon tayo, Karanil, unang nagkita-kita, right? At attend talaga, pinag-aralan ko all about the sector. So kumbaga noong mga panahon na yon, dukot bulsa pa yan. Kumbaga bawat punta mo ng kahit saang event area, ayun, pinupuntahan basta matuto lang ako kung ano nga ba talaga ang kalagayan ng sektor ng mga may kapansanan dito sa Pilipinas. That was 2009. And then, ayun, nagsimula na yung, that time, pinopromote na ng DSWD yung the right to form an organization in every barangay up to the city level and then up to the regional and provincial level. So doon nagsimula lahat. Kaya if I'm not mistaken, second to Makati, ayan, Miss Janine. Ang Las Piñas ang pinakauna sa lahat na nagkaroon ng organization sa buong Pilipinas. Wow. Based doon sa DSWD Memorandum Circular 2008. Yon. Okay, sige. Ikaw naman, Brother Don 'no, paano ka na-involved sa disability movement? Ayun. So, sa akin naman po, Doc Gina and Sir, Kuya Ranil ano, I have to admit medyo sabihin na natin na ako ay isang late bloomer, 'no. Late bloomer in terms of being, connected 'no, with of course with the organizations, with the with the, persons with disability organizations. Um, kasi unang-una 'no, ang tanong nga sa akin is paano nga ako bakit arkitekto yung pinili ko 'no? Kasi nung time na ako'y maliit pa 'no, kabataan pa,
lagi kong tinatanong bakit hindi ako makapunta sa ibang lugar. And then, doon ko nalaman na arkitekto po talaga yung pinakasagot. Now, nung ako po ay kinukuha ko po yung aking first master's degree in yun nga, sa architecture sa Mapua. Kahit bachelor's degree pa lang, medyo hirap na po ako, kuya, na makapunta sa mga rooms. Kasi yung eskwelahan ko po ay hindi equipped ng elevator, walang PWD toilet, walang rampa. In short, there's no yung PWD requirements ay wala. So, napagtanto-tanto ko na bakit hindi ko gawing thesis yung accessibility law. So, doon ko po nakilala si Architect Jim Silva. That was 2001, if I'm not mistaken. So, doon na po, so sabi sa akin ni Architect Jim na yun, sama ka sa akin, try to give your experience. So, hanggang yun, dire-diretso na po. Hanggang si Architect Jim din po yung nagbukas sa akin ng more about the rights and at the same time yung batas. So yun, na po yung nangyari. Okay, sige. So pag-uusapan natin ng tungkol sa accessibility, sinasabi na ang ating Batas Pambansa 344 ay na-enact pa siya noong 1982. Isa siya sa pinakaunang batas. At ito ang sandigan ng implementasyon ng accessibility sa buong Pilipinas. Pero noong nagiging state party ang Pilipinas sa UN Convention on the Rights of Persons with Disability, meron doon Article 9 or Article 9 that speaks about accessibility. Sa UNCRPD, ang accessibility hindi lang siya on the built environment, on the physical environment, but also involves transportation, communication, information, and other forms of accessibility that promotes the rights of persons with disabilities. Pero sa ngayon dito sa Pilipinas, papaano nyo i-assess ang ating accessibility law? Doc Gina, sa palagay mo, kamusta ang ating accessibility law, Doc Gina? Okay, I will be honest. Ang hirap spot. In terms of transportation, we are so behind. Siguro wala pang 1% ang ating accessibility. Ang nakita ko lang pagbabago from 2009, ilang taon na yun, Karanil, from 2009 hanggang ngayon, is ang bawat LGU o yung may capability ay nag-i-start na bumuo na or gumamit na ng accessible transportation. Pero in terms of public use, walay pa tayo. Now, in terms of the ang tawag dyan, yung mga buildings, etc. Sa mall, I can say parang sige, 95% we are already accessible. 'Di ba, Architect doon? Pero in terms of the government offices, sorry po, with due respect, is wala pa. Parang nasa siguro 20% pa lang tayo kasi sa pag-ikot namin, nakikita ko, okay, they are trying to provide accessibility issues like ramp, but the point is, pag nasa second floor na siya, hindi niya fina-follow yung yung tawag mo doon, yung sloping? No, yes po. So parang ang sa atin kasi as an advocate, kahit pag hindi sumukat sa specific yung kanilang ginawa, they are still not compliant. Correct. Yeah. Yes, Parang sinasabi yan bro ni Architect Jimmy, di ba? Ano Yes, bro, sinasabi ni Architect Jimmy? Partial compliance is
Yes, non-compliance at all. Non-compliance at compliance all. at all. Anyway, no, from the vantage point, no, from the point of view of a professional, of an architect, no, how do you assess, no, the accessibility of the built environment in the Philippines, Architect Don? Yun, magandang tanong yun, kuya, no? Well, pwede ko bang kopyahin na lang yung mga nabanggit ni Doc Gina regarding sa mga percentage? Pwede bang Pero sa iyo, bro, kasi sa iyo, kung from the exam ngayon, pwede bang perspective of a professional. Well, on the perspective of United Architects of the Philippines, no, lalong-lalo na po sa akin, ako ay isang professor. Ako po ay nagtuturo, no, ng architecture, no, sa both, no, sa Mapua and then sa Lasal. Nakabaon na po, Kuya Ranit, no, yung tinatawag na BP 344, no, sa aming curriculum, no. So in short, no, yung sabi ko nga sa aking mga estudyante, no, sa bawat guhit nyo, no, kapag kayo man ay mag-graduate na, sa unang guhit nyo, no, kung hindi nyo man, wag nyo pong makakalimutan, no, na merong isang Professor X. Yun yung tawag nila po sa akin, Kuya Ranil, Professor X. Professor X. Na ano, sa bawat guhit nila, no, may include nila, no, yung BP 344. Kasi nga yun talagang pinaka-importante, no, in terms of accessing, no. I agree with Dr. Gina, no, that in terms of the private one, no, talagang makikita natin, ano, na talagang merong incorporations ng BP 344, no. Unfortunately, no, yung tinatawag natin yung mga services, no, pag sinabi natin mga services, ito po yung for government, even po the infrastructures, no, yung ating mga, kahit na po yung mga sidewalks, kahit na po yung pag-access po ng MRT, no, ng buses. So, sino ba naman, no, Sir Kuya Ranil, sino ba naman, no, ang gustong laging sumakay ng Grab, no? Pasensya na, no, yung ano, or sino ba yung gusto? Pag kinuha natin yung mga ganong transportations, mas doble, no, yung cost. But then, if we have a public transportations, no, na tinatawag natin na with accessibility, eh talagang siguro makikita po natin lahat po siguro, no, may wheelchair man o wala, eh talagang nasa kalsada at gusto nilang pumunta, no, sa isang lugar, no. Dahil nga, no, number one, yung access in terms of transportation ay maganda. At the same time, yung access in terms of the public facilities, the government facilities na ano no, yung bang um, hindi yung bang kailangan mo ma-access yung mga per floor, no, na hindi ako sa akin, Kuya Ranil, no, um, I used to it na gusto ko makausap yung mga sa building officials every time na kumukuha po ako ng permit kasi nga gumagawa po ako ng mga plano. Pero usually, no, yung ating mga opisina ay nasa second floor. Kuya Ranil, Doc Gina, nasa second floor yaon, no? Pero anong ginagawa ko, no, para mapakita ko sa kanila na that the public buildings, the government buildings are not accessible. Umaakyat po ako doon, Kuya Ranil, one step at a time. Minsan sasabihin, ibababa na lang po kami. No? Bababa na lang po at ibababa na lang po yung ano, yung form. Pero yun, ano, kaya nga sabi ko nga kanina, gusto kong kopyahin yung percentage na naibanggit ni Doc Gina. Kasi yun din po yung observations ko, Kuya Ranil. Gano'n na gano'n, no? Yun lang po, Kuya Ranil. Eh, sige. Sige, bago tayo magpatuloy, no? Parang si Doc Gina umiikot nito kung saan-saan, no? JM, ipakita mo nga yung video, tapos explain mamaya ni Doc Gina yung latest niya na adventure. Di ba? Parang ito si ano Lakwatserang Wheelchair ba yon yung pangalan? Yeah. Okay, JM, kita mo nga yung video ni Doc Gina.
Ayan, yung pong nakikita natin ay sa Tingloy, Batangas. Actually, Tingloy, Batangas. yes, Okay. namasyal lang kami to observe the mahal na araw. And then, pauwi na kami dito, may nagsabi sa akin na isang ayan, nakikita niyo si Glenn, yung husband ko, pababa siya, yan, ganyang katarik. Kaya ako naging interesado. Yan, yung dinadaanan tulay na yan, when I saw that, na parang naantig yung puso ko ba? Kasi yung nakatira dyan sa lugar na yan ay isang grade 4 students, if I'm not mistaken, na gustong patigilin ng magulang dati ng pag-aaral. Kasi nga daw, nahihirapan na silang buhat-buhatin. Diyan ang dadaanan nila every day, every single day. So, tapos nung hindi ako mapakali, sabi ko sige nga pa, puntahan natin yung bata kasi nung inilapit natin siya sa Batangas Provincial PIDAW office, pinamili yung magulang between giving him wheelchair, appropriate assistive devices, or pinamili between yung yung kaniyang allowance, school allowance. Ang hindi ko naman masisisi ang magulang na ang pinili ay yung allowance. Kasi nga ang nanay is nagtitinda ng banana Q, tapos yung tatay ay naman tricycle. Ang point ko dito, ang talaga lang concept na gusto namin magawa sa bata, nung una ay mabigyan lang ng wheelchair sa school. Kasi pag pumasok yung bata sa school, naka-stuck lang siya in a regular chair. So hindi siya masyado makapag-participate na nung nalaman ko pa na honor student, mas lalo akong ginanahan. Wow. Oo, honor student yung bata. So sabi ko, ayokong tigilan tong batang to. So before kami umuwi nung March 31 ba yon, yung Sunday? O March 30, ano tawag natin doon? Palm Sunday? Palm Sunday or Holy, what do you call it? Sorry for that. Kinausap ko na sina Mayora tsaka yung ibang mga konsehal na kailangan ng bata ng holistic approach. Tapos yun nga, so sabi ko bakit nane-neglect yung mga ganitong pagkakataon. So hindi ka pag nandito ka sa urban, parang okay, ang problema natin, 'di ba, yung hindi ka lang makaakyat sa second floor, pero itong batang to yung buhay, napakadelikado nung pagpas nung bamboo, what do you call that? Yung bamboo na Bamboo bridge. the hanging bridge na bamboo. Yun. Okay. 'Di ba? So ang dami pa talagang dapat ayusin dito sa Pilipinas. Okay. In terms Sige of bro, accessibility. kung yun yung karanasan mo, no, Doc Gina, no? Si Architect Don, umiikot din to sa iba't ibang dako ng Pilipinas kasi si Architect Don, kinuha siya na consultant ng Northfield on accessibility. So nag-conduct si Architect Don, no, ng seminar on BP 344. After that, nag-actual siya mismo, no, na accessibility audit kasama ang taga LGU, batang may kapansanan, magulang may kapansanan, at ang mga different chapters ng United Architects of the Philippines. Sa pag-ikot mo, Architect Don, ano ang natuklasan mo? Ayun, okay, ito po, nakikita naman po sa mga photos, hindi lang po Kuya Ranil sa pag-ikot doon from Cebu to Ilocos. But when as a professor, as a advocator for accessibility, umiikot din po tayo, Kuya Ranil, sa mga eskwelahan. No, so etong photos, we conducted seminars sa San Fernando, Pampanga, Malolos, Bulacan, Los Baños, Laguna. And then up to kasama na rin po diyan yung Cebu, lahat po ata ng mode of transportations, Kuya Ranil, ay nasakyan ko sa Cebu, yun, then based on my assessment, kasi ang pinaka-main point of accessibility talaga na kinonduct is more on the schools, public schools.
At I'm happy to announce that all public schools na nagawan po natin accessibility audit, no, Doc Gina, I'm Oh, proud yeah. to say that ang results niya is 100% Doc Gina non-compliant. Ay, Di ba? akala ko pa naman compliant na yun pala non-compliant. Non-compliant. So nakakalungkot, no? So yun po talaga Yeah. yung yun yung talagang from the kasi yan meron po ako Kuya Ranilo, no, yung last at seminars po natin, no, sa Alcantara, no. Meron po akong nakasama po doon, no. Yung kasama po niya is yung mommy niya, at the same time yung siguro mga grade 2 po ata yun. Hindi na po siya tumuloy, no. Kasi nga ang pinaka-main reason is medyo nahiya, no, dahil nga nung gagamitin niya yung toilet, medyo nailagay po siya sa labas, no, ng hallway at nilagyan na lang ng konting tabing, no. So medyo nawala po ata yung of course kahit sino naman, no, mawawala yung kanyang self-confidence, no. So ayun talagang talagang non-compliant po nung na-check namin that was Pero no, mga ka-inclinasyon, no, ang kagandahan, no, sa ginawa, no, na accessibility audit ng Northfield na consultancy architect, no, hindi lang naiwan doon sa resulta, no, ng access audit, no. Binalikan namin 'yon, no, at ang Northfield ay tumulong, no, para matugunan ang kayang tugunan, no, para magiging accessible ang iba't ibang public school. So may resulta talaga, no, na may pagbabago kahit na konti, no, doon dahil sa ginawang access audit, no, ng Northfield. At actually, no, mga ka-inclinasyon, no, tuloy-tuloy yung pagkuha kay Architect Don, no, as consultant, at sa ngayon actually may proyekto ang Northfield, no, na tinatawag namin accessible toilet, no, sa iba't ibang public school, no, nag-design si Architect Don, no, ng accessible toilet, at yon ay ini-implement in partnership din sa mga public schools, no, at may donor ang Northfield, no, to construct, no, the accessible toilet, no. Sige, no, so kung Miss Janine, no, may gusto ka bang itanong din sa ating dalawang panauhin? Opo, sir. Kasi pinag-uusapan po natin dito yung tungkol sa Batas Pambansa 344. So maaari niyo po bang bigyan ng konting impormasyon po yung ibang mga nakikinig tungkol sa accessibility law ng Pilipinas? Kasi lagi nating ginagamit accessibility, reasonable accommodation. Ano po ba yung Batas Pambansa 344, and mga pampubliko lang po bang mga infrastructure or opisina like public schools or public offices lang po ba ang minamandate ng batas na to na sumunod? Si architect muna siguro. Ayun, alright. So ano po ba, no, yung mga accessible features, no, na dapat nating makita, no? Actually, no, if we're going to look at the BP 344 law, or accessibility or Batas Pambansa 344, kung susumahin natin siya, it's almost 30 years na siya, no. But then in our side as an architect, I think there are 15 special features, no, na nakalagay diyan sa batas na yan. But then yun nga, in terms of the question, isang building po ba kailangan public buildings lang po ba? Ang nakalagay po that all building, no, under po yan sa basic physical planning requirements, no. Under the basic physical planning requirements, we have accessibility, reachability, usability, orientations, no. In short, no, that all building must be accessible to all. That all buildings must include all special features. Ano po ba yung all special features na yan? Looking at the BP 344, the 15 special features, kasama na po dyan Ma'am Janine, no?
Yung hagdanan, yung stairs, yung walkways, corridors, doors, hanggang po sa seating accommodations, no? Halimbawa, manonood po tayo ng sine, no? Halimbawa, meron po tayong sasakay tayo ng eroplano, kasama po yan, ano? So, in short, no, sa batas ay hindi pwedeng yung isang building lang ang accessible. Dapat ma-access po natin yun. Yun. Gina? Yeah. Sa akin naman kasi, since sabi nga ni architect, it's already 30 years old. Ngayon po, ang 30 plus years, Doc Gina, 1982 pa, 30 plus years. Yeah. Ang pinopromote po natin ngayon ay yung universal accessibility on the Philippine context. Kasi malayo yung pagkakasukat nung inano namin, kinumpare yung sa BP 344, parang sort of, sorry po, architect, medyo parang sort of obsolete na siya. And then, binase natin to doon sa, sa US, pero sa Philippine context kasi malalaki sila, 'di ba? Mahahaba sila. Whereas tayo kasi maliliit Asian people. So, 'yun yung pinopromote ngayon at nasa na tayo. Me being involved in National Anti-Poverty Commission is ako po yung head ng accessibility committee. So, i-repeal na po natin yung, I don't know if others will agree to me, pero doon sa observation namin ng pag-aaral, it has to be repealed. Parang na siya, papalitan siya talaga ng bago. Kasi gaya nga ng nasabi nyo kanina, hindi lang naman basta physical aspect lang ang dapat natin tingnan. Yung accessibility ng mga hard of hearing, iba sa accessibility ng deaf, yung accessibility ng blind, hindi siya kasi incorporated, if I'm not mistaken, architect, doon sa BP 344. So, kung i-amend lang natin siya, masyadong mahihirapan. At saka yung tinatawag din nating safe space for the children or persons with intellectual or learning disabilities. Yun po. Yeah. Yun, to add lang po, Kuya Ranil, no? Well, I agree, no, with Dr. Gina. Masyadong obsolete na po yung ating batas, which is the BP 344. And siguro kung hindi po ako nagkakamali, no, yung sa tulong po ng United Architects of the Philippines, meron pong binigay po kaming draft, and then this was also circulated with all of the sectors to somehow give their suggestions kung ano yung mga kailangang i-adjust, no? So, yun, talagang kailangan na rin po talagang ma-update, no? Kasi nga, no, Kuya Ranil, Doc Gina, sa ibang bansa, no, meron po akong isang friend let's say in Singapore, medyo nahihirapan po yung mga contractor doon. Bakit po? No, I think every 2 years, if I'm not mistaken, nag-a-update yung kanilang requirements in terms of accessibility, no? So kailangan humabol po yung mga contractors, no? Kasi meron na naman silang bago, no? Pero sa atin talagang kailangan po talaga. Dahil nga kagaya niyan, in the BP 344, the width, no, ng pintuan, the minimum width is 800. No? Sa akin, pag nagtuturo po ako sa school, sabi ko, okay, sa batas is 800, but then make sure naman, may mga ibang wheelchairs na medyo malalapad, may mga ibang wheelchairs na maninipis, may ibang wheelchairs na mahaba, no? So if we're going to use the 800, no, baka siguro dapat sexy siguro yung mga daliri natin, dahil daliri pa lang tatamaan ka na lang kaagad ng pintuan using the 800. So in terms of the BP 344, in terms of teaching, as a professor, sinasabi ko sa aking mga estudyante, if the toilet requires 1.7 by 1.8, no, kung kaya naman laparan na natin, palakihin na natin. Kasi I'm sure si Doc Gina, and same with me, na experience ko, no, that there are toilets, accessible toilets, Kuya Ranil, that we are Pero no, happy. sa ating mga panauhin, no, sa tagal-tagal na, bakit kaya napakahirap i-implement, no? Kahit na BP 344 lang,
ando sa palagay ninyo ang mga kadahilanan? Bakit sobrang tagal? Bakit sobrang hirap implement siya? Ayun, sino kaya muna magsasagot? Doc Gina? Gina, ikaw daw muna. Bakit sobrang hirap? Eto sabihin ko muna yung yung accessibility on a concept of universal design. Ibig sabihin po nito ay isang barrier-free environment. Ang nakikita kong nagiging para tayo ay 'di ba, makagalaw, may convenience, may safety, time saving siya, independent, maging independent ang isang taong naka-wheelchair and other persons with disability, maging productive, and then number one is this is a human rights. Now, ang nakikita ko kasing, sorry kung magagalit sa akin yung mga engineers natin dito, hindi na kasi dapat i-advocate. It has to be on themselves. Kasi nag-aral sila, nagpakadalubhasa sila, napakaliit na space lang naman ang dapat nilang sundin, yung specific doon sa, anong tawag mo dyan, architect, yung mga sukat-sukat, 'di ba? Ang nangyayari is ginagawa nilang slide, makasunod lang. So, on my end, parang kawalan respeto ng ating, sorry po mga inhinyero natin, kawalan ng respeto on the rights of persons with disabilities. Kasi, kung iniisip talaga, if they are concerned citizen, doon pa lang sa gagawin nilang, what do you call that? The blueprint ba yan? Yung Design. Yung blueprint. Yung design pa lang. Yung blueprint. Dapat yan, kasi number one, we have, lolo't lola that will be using those structures. Diba? Tapos, attainable naman siya. So, why can't they do that? Kumbaga parang, maliit yung space no. Hindi yun yung, hindi yun yung really problema. Kumbaga, pwedeng paikot-ikutin. At saka yung, hindi lang kawalang respeto, kawalan ng concern, na parang kasi hindi sila nasa wheelchair. Like, sorry for Las Piñas kasi lumabas ako to get police clearance. And then, yung dadaanan mismo nila, puro blockage. So, I call the attention of the head. And then sabi ko, sir, Gina, si architect, taga Las Piñas din. Si architect doon, Las Piñas din yan. Yun nga, kumbaga, ang dami pang, sana nga, may push talaga. Sila yan ako, I'm a dentist by profession. Actually, si architect doon, pumunta din yan sa City Hall nyo, sa Las Piñas. Ikaw naman architect doon, bakit, bakit sobrang hirap siya, implement? Si Kuya naman, binanggit pa na taga Las Piñas ako, parang pagpapawisan ako nito. Kukulitin ko siya. View, of professional, of an architect. Bakit sobrang hirap siya implement, architect doon? It's more on the siguro yung monitoring, no? Kasi yung sa design nandiyan no? Kaya lang in terms of implementations, bago sana ibigyan, no, ng ating mga building officials ng occupancy permit, no, ang bawat establishmento. Sana meron silang tinatawag na checklist. Etong bago kita i-issue ng occupancy permit, no, medyo may violations ka pa rin sa inyong rampa, wala ka pa ring toilet, so hindi kita bibigyan, no? So yun yung nagiging problema. So it's a good thing lang po, Doc Gina, Kuya Ranil, I would like to share this also sa inyo. That I think last December, no, medyo meron lang konting medyo hidwaan in terms of architects and engineers, no. And then it was parang ng Supreme Court, no, that architects will sign for architectural drawings. Hindi na pwedeng pumirma yung mga engineers for architectural drawings. And it's a good thing now, no, may mga ibang city hall, no, may mga ibang munisipyo, no, may mga ibang building officials now, that yung mga blueprint natin, yung mga bukod sa tinatawag natin na building permit forms, meron na pong nakahiwalay na architectural permit forms. Ano yung laman ng architectural permit forms? Nandun po mismo, Doc Gina, no,
yung tinatawag na BP 344 guidelines. Mhm. Oo. So, Mm. yung BP 344 guidelines na yun yung checklist, no, para ma-issuean ka ng building permit. Yun yung sa tingin ko, no, na during those times, no, na talagang marami pa ring violations, pero sana kahit papaano, no, etong paglabas ng Supreme Court at the same time, yung pag-revise po ng mga building permit forms ng bawat building officials ng bawat cities, no, municipalities, na strictly, no, that architects will sign the architectural plans, ay sa tingin ko, no, yung problema natin na bakit ang hirap ma-implement. Bakit meron namang merong designs pero hanggang ngayon hindi naman na-i-implement ng tama, no? So again, in terms of on my part, in terms of applications pa lang ng building permit, medyo nagiging problema na 'yan, and at the same time, no? And at the same time, yung pagkuha po ng occupancy permit. Kasi dapat yung pagkuha ng occupancy permit meron pa rin siyang guidelines, no? Okay. Para saan po ba, no, sa hindi nakakaalam, no? Yung occupancy permit, no, kailangan po 'yan ng isang may-ari ng establisyemento para ma-occupy niya na yung kanyang building dahil tapos na. At puwede niya na rin pong applyan, no, ng mga iba-ibang utilities like yung Meralco, no, yung kanyang sa tubig, no. Kung wala po yung occupancy permit, magkakaroon pa rin ng problema o sasabihin ng owner, contractor, no, may violations pala tayo sa BP 344, no. Ayusin mo na 'to para makakuha tayo ng occupancy. Sa tingin ko doon sa prosesong na 'yun, no, na kung bakit mahirap ma-implement at ano yung dapat gawin. May tanong po ako, Doc Gina, architect. Doc Gina sa inyo. Yeah, sige Janine, may follow-up question ka kay architect? Yes po. Kahit po sa mga architects po kasi 'di ba you're saying na may violations. Ano po ba, siguro kaya din mahirap, ito po yung naisip ko lang, kasi ano rin naman ako, nakakasama rin naman ako sa accessibility audit ng United Architects of the Philippines before. Pero kasi sa nakikita ko, sir, napapansin ko rin, Doc Zin, kaya na mahirap din siyang implement kasi wala rin kasi sigurong penalty, hindi strict yung pag-i-implement ng gobyerno. Pag hindi ka nag-violate ka sa BP 344, ano po ba yung penalty? Ano po ba yung pananagutan ng mga establishments na hindi nagpapatupad ng BP 344? Baka po gano'n, hindi nabababaan ng punishments Or or baka kasi Miss Janine, ang number 1 violator ng accessibility law ang yeah. gobyerno mismo. Oo, yun nga sad to Baka say. ganon. Kaya nga. Oo. So, kayo po architect, based on po dun sa BP 344, ano po ba talaga yung pananagutan ng mga establishments na hindi nagpapatupad po ng batas na ito? Well, yun, magandang tanong yun, ano? Under sa Magna Carta law, no, yung ating first violations diyan, tama po kayo, napakaliit lang na bagay lang, no? The first violation is around 50,000, but not less than 100,000, no? Or an imprisonment of 6 months, but not more than 2 years, no? Pag halimbawa, sunod-sunod pa rin, no, umaakyat po yung violations niyan up to 100,000, no? 100,000 but not exceeding to 200,000, no? And an imprisonment of not less than 2 years. Same po diyan po sa halimbawa, yung korporasyon, organizations, ang mananagot po diyan yung mga opisyales. Kung ang isang establishmento naman ay pagmamay-ari ng isang banyaga or foreigner, kailangan niya po munang i-serve, Ma'am Janine, yung kanyang sentensya bago po siya i-deport. So, sa tingin ko, no, yun kailangan din talaga kung maaari, no, na medyo mataas-taasan man lang ng konti kasi parang walang ipin, eh. You know, yes. Kagaya po niyan, ano, Doc Yes. Yeah, Doc dinig ko ba? Gina, no, sa NAPSI, no, maliban doon sa pagpupush ng policy, may iniisip ba kayo na pwede siguro yung grupo sa NAPSI, sila yung manguna para mag-file, no, ng
ng case, no, doon sa mga violators ng ng accessibility law. May mga pinag-usapan ba kayo sa committee sa NAPSI? Meron, pero ang kausap ko dyan, Life Haven. Kasi NAPSI is a, di ba, government office. Para tirahin mo Si din yung, Doc Gina. gobyerno. So, sabi nila, ang concerns ko dyan kasi, it will be a tedious procedure. Ngayon, Life Haven approached me and then sabi ko, sige, kung susuportahan nyo ako in all the transportation costs, itutuloy natin yan. Kung baga ako pa lang siguro daw yung kauna-unahan kung sakali magpa-file. Tapos kasi, sabi nga ni... Wow! Ikaw talaga yung fighter kasi ikaw yung una-unang magpa-file. Sabi ni, kasi wala naman akong titingnan ko lang yung consequences nito, me being one of the council member, diba? So, talagang tinututukan namin yung policy, magsi-start kami, sana nga architect doon is makasama ka namin in, dito sa Sige po. policy na gagawin under, na ito, universal design, and then, yung penalty clause is talagang gagawin nating malaki. Million or half a million yung pinaka-minimum para yun nga, meron siyang ngipin. It will be a long procedure, kaya lang, di ba, at the end of the day, meron tayong maa-achieve. Sa ngayon kasi, nagko-comply naman ng ibang government offices, like dito sa barangay namin, when the barangay hall was, was renovated, ayun na, may component na siya ng accessibility, sumunod na yung kanilang Gina, sukat sa nagtatanong, ang City Hall daw ng ang City Hall daw ng Las Piñas, kamusta yung rampa doon sa harap? Naayos na ba? Hindi pa rin. Kumbaga, nandito ako sa barangay, so sa barangay ako nakikipag-usap. Tapos, Pati- pa lang ako sa kanila kasi ng Pati courtesy Doc ko. Gina, Pati Doc Gina yung toilet. Hindi pa rin accessible siya. Saan doon? Yung sa mismong main office? Sa main. Oo, sa main. Kasi matataas pa rin yung mga ako handrails. nakakapasok very pero I see to it dito sa Barangay Almanza 1, nag-comply na. Yung mismong size, binantayan kasi natin dahil malapit lang ako doon kaya lahat ng galaw nila, kapitan, kumusta na? Ganyan. O kaya yung sa DPWH. Talaga, sorry for my word, naiinis talaga ako sa ating DPWH. Hello, ang liit-liit lang naman yung component na pwede mo nang i-include sa yung blueprint nga o sa yung plano. Why cannot they do that? Mahal kasi. Yun yung baka may magtatanong sa iyo, Doc. Doc, baka may isip nila. Well, actually, baka may magtatanong, Doc. Sabihin nila, Doc Gina, nagrereklamo ka. Unahin mo muna sa bakuran mo sa Las Piñas. Kayo ni Architect Don. Hindi ako sa kulang naman sa if may is yung sa bagong building kasi naglagay na sila doon ng elevator. Ang problema ko naman nung nakita ko yon, OMG, pagkaliit-liit naman. And then one thing, Karanil, we do have a federation na naka-immerse doon sa mismong ating City Hall. So ang accessible lang sa amin na masasabi ko is accessing the budget talaga. Now, para makapasok ka, yes, you can enter the lobby of the main hall. Ang hindi lang is doon sa second floor. Yeah, okay, sige. So let's move on na tayo, Bukod sa maliit yung kanilang Okay. Move on tayo, Architect Don, bilang member ng United Architects of the Philippines, ano ang inyong advocacy for accessibility and also on the universal design? Okay po. Ako po, Kuya Ranil, kasama po ako together with Architect Jim Silva. I am part of the member of the United Architects of the Philippines Committee on Accessibility. So ang pinaka-main na ginagawa po namin is of course to do or to conduct an access audit doon sa mga areas that na kailangan at lalo may mga nag-i-email din kay Architect Jim to
to ask for an expertise regarding sa mga structures. So nandun po kami, ano. Aside from doing that, hindi lang po more on accessibility ang ginagawa eh. It's all about giving informations on how to assist persons with disabilities by yung ating mga frontliners, no. So ako po ay it's a good thing, no, na naisasama rin po ako nila Architect Jim regarding diyan, ano. And sa aming organization sa UAP, no, kagaya ko po, no, hindi sa akin ano, hindi naman kailangan pang makapasok sa isang organizations ng UAP just to enlighten, no, the importance of PP344. Kaya po ako, no, nabanggit ko nga po to sa aking mga estudyante, masarap ngang mas masarap mag-work sa isang opisina. Pero it's only on the 2014 when I decided to be in an academe. Kasi sabi ko, no, if I really wanted to have a barrier-free built environment, why not, no? Bakit ba hindi ako magtanim, no, ng mga seeds, no, doon sa mga future architects? So sa akin, Yeah, ano, yeah. yun yung pinaka-main objective ko, no. Hindi na kailangang maging part sa akin, ano, as ano, na maging part ng isang organizations. Meron po sa akin, ano, yung talagang as a profession na pwede kong ituro sa akin mga estudyante. Kayo Doc Gina, no? Ano pang nakikita niyo na role, no, sa NAPSI, no, especially ngayon, bago ang mga council members sa NAPSI, no? I'm sure very passionate pa, no? Sana ma-sustain, no, yung advokasya. Yun nga yun, Karaniel, talagang nasa verge kami na gawin yung policies. Sabi ko nga, matagal ang tatahakin kasi balikan ko lang ang Las Piñas. Ilang beses na nagpunta dyan si Architect Silva, nakipag-usap kami and all, unless nga lang na idedemanda natin sila or ako, o diba, the organization. But of course, honestly, we cannot Okay. do that kasi they are supporting us in other projects. So yun, ang NAPSI hindi titigil. Ang sabi ko nga, we have 3 years here. So pipilitin natin na masimulan or matapos yung policy development about universal accessibility. Okay, sige. So medyo malapit na kasi tayo, no, magpapaalam. Pero sabi nga ni Miss Janine, napakainit, no, yung ating diskusyon, no. So may huli akong katanungan kami ni Miss Janine, no, sa inyong dalawa. Gaano ba kahalaga, no, ang accessibility, no, sa ating employability, sa edukasyon, sa participation ng mga batang may kapansanan at mga taong may kapansanan? Yeah, Arky? Ayun, gaano ba kahalaga, no? Siguro, Kuya Ranil, no, yung on my part as a wheelchair user, yung paggising mo sa umaga ay isang challenge kung paano ka lilipat sa inyong upuan, sa inyong wheelchair. Yung paglipat mo sa palikuran, no, is already a challenge already, no? Kaya nga, malaking importansya talaga ang pagkakaroon po ng isang accessibility. I would like to share this a simple kwento, if kung okay lang, ano. During my first year, no, nung ako'y nagtatrabaho, no, bilang isang junior architect, no, napapansin, bawat pagdarating po ng 12 o'clock ng tanghali, napapansin ng aking bossing, bakit ba hindi namin nakakasama si architect doon pag kumakain ng tanghali? Nawawala po ako, Doc Gina, no? Bigla po akong umaalis ng opisina. Kasi yung aming opisina ay malapit lang sa aming bahay. So siguro around 15 minutes, uuwi kaagad ako. Anong gagawin ko, Doc Gina, Kuya Ranel? Kailangan ko munang mag-refresh, kailangan kong mag-CR. Kasi nga, no? Kasi nga, no, yung aking trabaho ay hindi equipped in terms of accessibility.
nalaman ng aking bossing, 'no. Sabi niya, eto pala yung dahilan kung bakit umuuwi si architect do'n. Anong ginawa nila? Binaklas nila yung pintuan, ginawa nilang sliding, 'no. Ayun, hindi na po ako nakakauwi ng tanghali, minsan gabi na. Dahil nga yung, pinagtatrabahuhan ko ay talagang accessible. Same din po nung isang eskuwelahan, 'no. Um, ang pinaka-main challenge in terms of school is to access sa streets pa lang, 'no, yung ating mga curb cutouts, 'no, yung ating, sidewalks, 'no, at lalong-lalo na pagpasok doon sa ating mga walkways, 'no. Same, sa pagpasok din po ng ating rooms. Minsan 'no, matataas po, minsan may isang, mataas pa 'no, yung baitang 'no. So again, that's another challenge 'no. So siguro kung magagawa po natin, Kuya Rani, na maging accessible siya 'no, siguro 'no, mas male-lessen 'no, yung burden na to access 'no, mas lalo sigurong gaganahan ang bawat, ah, ah, persons with disabilities na mag-aral 'no. Um yung sa akin ano, I'm very much blessed 'no, na meron po ako, Kuya Ranil, na isang magulang 'no, na talagang nagsuporta 'no. Kasi nga, siguro hindi ko naman po makukuha 'tong mga natapos ko 'no, kung wala po sila 'no. And then in regards to the importance of education, kung lahat po ay merong access in terms of structures, in terms of physical structures. Siguro marami pong, sa akin, Kuya Ranil, marami pong Doc Gina na magiging Mm. dentist, Yeah. maraming architect doon na magiging arkitekto din, maraming mga engineers 'no, I'm sure 'no, maraming mga professionals na persons with disabilities na mapo-produce po tayo. From the community, from the schools, from the workplace, napakaimportante po para sa atin. Okay, sige, thank you, Architect Don. Doc Gina, isama mo na lang 'no, ang iyong mensahe. Okay. Sa totoo lang, ayan, nagiging emotional ako. Being person on a wheelchair, ang dami kong naranasan na difficulty. And then parang you already wanted na sumuko ka na. So how important it is, sa mga bata nung nakita ko si Alfred, hindi ako makapaniwala na nadi-disregard yung kanyang pangangailangan para makapasok sa eskwelahan. So ang mismong nanay, ang tatay, sumusuko na siya. So kung hindi natin siya na-meet, siguro yung batang yon hindi na nag-aaral ngayon. Ngayon, sinabi ko sa Yeah. sa Batangas, pakitutukan naman kasi honor student ang bata. And then for emotional rin naman kasi na isang tao, bilang isang taong may kapasanan, kahit yung iba naman, 'di ba? Nagdadaan yan sa emotional distress, lahat yan. Nakakatulong ang environment na bakit ba gustong-gusto ko ang Tingloy? Nakita niyo yung aking kolong-kolong na sinakyan doon? Glenn is already 60 plus at hirap na siyang buhatin ako. In short, kahit sa simpleng kolong-kolong na hindi ko kailangan buhatin ng asawa ko, naiikot namin yung island. So, napakalaking bagay nun. Tapos yung kanilang ginawa doon sa barge na sinakyan namin, naku architect, puntahan natin ulit yan, is siya, konting laki na lang, lahat pwede nang gumamit. Kumbaga ako, hindi na binuhat from the port to the barge. Tapos, meron lang konti silang, anong tawag mo dyan, yung parang, kasi kailangan yun ng harang doon sa pagpasok, pero Oo, very yan. minimal. Oo, ayun yung barge doon. So, kasi we also wanted to enjoy life. And accessibility will does it for us. So, ang talagang message ko is more on sa mga architects natin, sa mga engineers natin, sa ating LGU, sa City Planning Office, sa building, anong tawag nyo dyan sa building officials natin. Sa inyo talaga magmumula Sabi nga ni architect, dadaan lahat sa inyo yan, mapa-private, mapa-public. At sana, yung sabi ni Miss Janine kanina, no, it's not true na mahal siya.
Kasi pag pinalaki mo yung pintuan, liliit naman ang coverage ng Correct. kanyang ano, 'di ba? Anong tawag mo diyan? Yung wall, yung Yes. hollow blocks. So Yes. compensating siya tumaas man siya few hundreds or few thousands. Kung ilalagay talaga natin 'yon sa isip natin, dahil isipin natin pagtanda natin, lahat tayo po pwedeng maupo sa wheelchair. Yun lang po at maraming salamat na matagal na akong co-host 1 year na ba? Mag-1 year at ngayon lang talaga ako nabigyan ng pagkakataon na mai-air ang isa sa ating mga advokasya. Mga architect, engineer, pag-aralin natin ang mga batang may kapansanan. At ang isa sa paraan ay maging accessible ang ating mga eskwelahan. At yung ating mga sasakyan po sana na sa ngayon talaga ay less than masasabi kong 2%. So magandang hapon po para Sige, thank you Doc Gina. Architect Don, speaking of public schools, no? Ilang public schools ba ang in-access audit natin? Anyway, Architect Don, your message. Yes, oo. Actually, naka-16 public schools po tayo, Kuya Ranil, no? Mahaba-haba Luzon, yung Visayas. mahaba-haba yung journeys natin doon, ano? And At saka Architect Don, di ba, sumakay ka rin sa pump boat, di ba? Sinakay ka rin nila sa pump boat, pumunta ka sa isla. Actually, hindi lang po pump boat, pati na-meet ko po si Gentle Giant, no? Yung si Dugong, no? Ay yung pinaka, no? Doon sa Oslob, no? So talagang sabi ko nga, no? Kumbaga sa akin on my part, no? Gusto ko rin pumunta ng mga resort, ng mga beach, pero paano 'yun kung hindi accessible, 'di ba? Like kagaya niyan, ano, when we conducted um, the audit, no? Ako'y nanghihinayang, wherein merong isang building, Doc Gina, this was donated, no? Newly constructed, no? And then when I inspect it, nakakalungkot. May rampa pero hindi tama yung design. Walang toilet, and then yun, tama po. I agree with Doc Gina, no? That hindi mahal, no? Yung pag-include po ng accessibility. Ang mas mahal, Ma'am Janine, no? Ay yung babasagin mo yung Yes. dati ng construction, yung dati ng CR para gawin mong accessible. Saan pa ba tayo pupunta? Gawin na natin tama. Let's make it right, no? Yeah. Para lahat, para wala nang ulit-ulit pa, no? At the same time, no, kagaya nga niyan, ano, tama po 'yun, ano, na darating yung panahon, no, na yung ating nanay, yung ating lola, no, ay gagamit at gagamit pa rin ng wheelchair, no? So bakit hindi na natin siyang gawin ngayon pa lang, no? Yung sa akin, ano, sa mga kapwa architects, no, yun yung lagi naming iniisip, no, to include accessibility, no, in terms of in all the designs. Yun lang po, Sir Nilda. Tama, no? Tama, Architect Don, tama, Doc Gina, no? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kasi ang pinag-usapan natin dito ay karapatan, no? Karapatan ng mga taong may kapansanan. Napakahalaga ng accessibility, no? Para makapag-access, no, ang mga batang may kapansanan ng health services. Para makapag-access ang mga batang may kapansanan ng edukasyon. Para makapagtrabaho ang mga taong may kapansanan. Makapag-enjoy, do? You have the right to enjoy, to go to other places. Ganon ka-importante, no, ang accessibility. Pero pinag-usapan natin ay hindi lang accessibility on the built environment. Sana mag-level up tayo, no? Accessibility of the communication and information. Accessibility for employment, no? Siguro baka panahon na rin, no, na mag-level up tayo. Titingnan din natin, no, ang tinatawag na universal design, no? Yung ating direksyon. Pero ang lahat ito, no, ay mangyari lamang kung nagtutulungan, no, tayo, ang mga duty bearers, ang mga right holders, no, at kung nagkakaisa tayo. Okay, so Miss Janine, no, meron ba tayong mga public service
announcement? May mga pasalamatan? Opo, Sir Renil, bago po tayo magtapos, JM, can you please play na lang po yung public service announcement po natin and acknowledgement po ng Inconation. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suhesyon sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. Okay, maraming salamat, no, Miss Janine, JM, Miss Ina, no. So sa ngalan, no, ng bumubuo ng Incarnation, yung ating core group, no, isa na naman, no, napakahalagang talakayan ang napag-usapan natin sa hapong ito. Sana, no, marami tayong natutunan, no, na nakadulot sa atin ng panibagong mga kaalaman. Tayo, no, ay palaging nagbibigay patungkol sa karapatan, no, at patuloy kami na bukas, no, ang aming pinto kung anuman ang mga suhestyon ninyo ng ating mga taga-subaybay kung ano inyong pag-uusapan. So sa ngalan ng Incarnation, maraming salamat kay, no, sa core group, no, at panilis ngayon ng Incarnation, Doc Gina Manalaysay. Dito sa Incarnation, lahat ay sa Incarnation, tayo ay magkakasama. Walang naiiwan. Sa Incarnation, inklusyon, now na. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.